Okay, mga kababayan, nagbabalik po tayo para pag-usapan pong muli ang tungkol dito sa BSKE kasi marami pa rin pong naguguluhan. Ito pong ko sa inyo ngayon ay yun pong totoong status nitong enroll bill para hindi na po kayo masyadong nag-iisip ng kung ano-ano, no? Baka ganito, baka ganyan. Sasabihin ko po sa inyo ang totoong status nito. Okay, so magre-recap tayo para mas maiintindihan ng mga hindi masyadong nakakasabay. Kasi yung iba hindi relate or hindi pa nakasubaybay sa usapin ng BSKE. No? Ngayon, ganito po yan. Kung babalikan ang personal na kagustuhan ng presidente, gusto niyang matuloy sa December 1 ang BSKE. Kaya lang siyempre meron po tayong mga mambabatas. At ito nga pong mga mambabatas or mga congressman, congresswoman ay nagpatupad ng batas, panukalang batas, SB number 2816. Ito po yung version ng Senado na kung saan yung agreement nila ayun po ang naging adjourn. Nag-adjourn sila dito at naipatupad yung batas na ito, naipasa ito. No? Ngayon, nung naipasa to, siyempre ang susunod na proseso dyan, itatransmit sa Office of the President. Ngayon, kapag na-transmit na po yan sa Office of the President, siyempre ang susunod dyan, mga kabayan, ay yung Presidential Act or yung desisyon ng Presidente. Ano-ano nga ba ang dapat na maging desisyon dito ng Presidente? Unang-una, kung para sa kanya okay ang batas, ito po ay kanyang pipirmahan. No? Ang mangyayari kapag ito ay pinirmahan, siyempre yung panukalang batas na nila na SB number 2816 ay magre-resulta na yung BSKE ay matutuloy sa November 2, 2026. Yung isa naman po ay yung pangalawa, yung kanya veto. Ibig sabihin na veto, ito po ay disapprove, hindi okay sa kanya. Kung kanya halimbawang ni-review itong panukalang batas na ito at sa tingin niya ay mali at hindi pwede or sa tingin niya i-reject din ng Korte Suprema, ibibito niya ito at ibabalik kung saan ito nanggaling. Ngayon, pag naibalik po ito kung saan nanggaling sa Congress, no, kaakibat nung pagbito na yun, merong sulat yun eh. Merong dahilan doon, isusulat siya ng presidente kasama sa liham na yon, no, dito, yung kanyang dahilan kung bakit niya ito binito. Ngayon pa man, kung ang Congress ay meron pa rin session, di pa sila tapos, no, naibito, bumalik sa kanila, pwede pa rin po itong maging ganap na batas kung sila po ay magpapatuloy or mag-override dito, magbobotohan silang muli at least 2/3 ng majority. Kapag nanalo ulit yan sa botohan, magiging ganap pa rin pong batas kahit ito ay nabito. Ngayon naman ang nagiging sitwasyon kasi ngayon mga kabayan ay wala pong pirma. Hindi rin naman po naibito at hindi rin naman po na-mention sa SONA. Kaya nagiging sitwasyon ngayon, ang totoong status nitong enrolled bill na ito para sa BSKE ay papunta na po ng lapse in tulo. Ibig sabihin naman po ng lapse in tulo, kung walang gagawin ng presidente dito within 30 days na kanya itong natanggap noong July 15, bibilang ang 30 araw. At pag wala nga pong act or walang desisyon na ginawa, magiging ganap din po itong batas. Ngayon ang tanong, kailan po ito maglalapse? Kung babasihan po natin yun sa Senate or yung status ng BSKE, no, ay nakalagay doon, naka-update doon, nakasaad doon na natanggap na ng Office of the President itong enrolled bill noong July 15. No, so kung 30 days, ibig sabihin ay August 15, maliwanag yun. July 15 to August 15. Pagdating ng August 16, lapse na. Or sabihin natin maximum hanggang 25
kung isasama yung kung hindi isasama yung mga holiday diyan, kung may holiday or yung Sabado Linggo kasi opisina ng gobyerno ay hindi kasama ang Sabado Linggo. Pero pag ganyang mga nasa higher position ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho diyan. So sabihin na natin hanggang August 15 to 16. Yan. Pag lumampas yan, tiyak na po, lapse in tulo na po yan. Paano naman po, halimbawa kung sa last minute, halimbawa, no, last minute, last day, ay doon pa nagkaroon ng desisyon, pinirmahan. Di pag pinirmahan, magiging ganap pa rin po batas. O pag binito, siyempre pag nabito yan, babalik yan. Tatawid na po yan sa 20th Congress at magiging pag ganun kasi tapos na yung 19th, pag bumalik yan sa 20th Congress ay iba na po yun. Back to zero na po yun. Ayan. Ngayon, nasa sa Congress na ulit yan kung ipupus pa nila ito or magsisimula ulit sila na ipagpatuloy itong batas na ito. Kaya ganun, kung magkakaganon man ay mga malabo na tumawid na ito kasi mukhang sa sitwasyon ngayon ay hahayaan na nga po itong mag-lapse. Kasi nung nagsona, yun na nga, wala naman po na-mention. Kasi kung magkakaroon po ng desisyon, dapat nung una pa lang, nung araw pa lang, nakapag-decide na i-transmit nung July 15 or unang linggo. Di ba? Nang kanya itong natanggap, ay nagkaroon na dapat ng desisyon. Kaya lang, lumilipas na po yung araw, sunod na araw ay August na po. At paunti na lang ng paunti yung araw. At mga 15 or 16 days, ayan, maglalaps na po itong batas na to at magiging Republic Act. Diba? Ang mangyayari, di tuloy na sa November 2. Ang mangyayari naman yan kapag kasi naging Republic Act po ito, itong SB number 2816 na ito, mga kabayan, magkakaroon na po ng bagong ruling. Magkakaroon na po ng bagong batas at yun na po ang magiging existing law pag naging batas na po siya. Yung existing law nakaraan na ipinipilit na December 1 sa ruling ng Korte Suprema, December 1 dapat, mabuburan na yun kasi meron ng bagong batas. Sasabihin naman nila na bakit pa kailangan gumawa ng bagong batas? Hindi na dapat yan binabago. Pwede po yun. Kasi alam niyo naman, ang mga gumagawa ng batas, mga mambabatas. Diba? Pag gusto nila talagang baguhin ang isang batas, o sa tingin nila na yung naunang batas ay may parang pagkakamali, hindi naayos, hindi maayos, pwede po yan baguhin. Ipapasayan. At kapag nagkasundo sila dyan, nag-adjourn, o di magiging bagong batas. Ganun lang po yun At alam niyo kahit naging ganap na nga po batas ito, halimbawa marami pa rin po tayong aabangan dito. Marami pa rin po pwedeng mangyari kasi baka meron pa rin pong magpetisyon. Di lang natin alam kung ano yung kung anong klaseng petisyon ang gagawin niya kung halimbawa nag-lapse into law. Pwede bang maulit yung COMELEC versus at Torre Macalintal? Magiging parto yun. Kaya lang paano? Kung sa tingin naman ng Korte Suprema na okay na yon, okay na itong panukalang batas na ito, ay wala na pong magagawa ang petisyon na yon. Maibabasura na yan at tuloy na itong SB number 2816 to Republic Act. Ayan po ang totoong status ngayon nito. Sa susunod, mag-iintay pa tayo. Mga ilang araw, malalaman na natin yan kung talagang maglalaps na ito. So, subaybayan nyo mga kababayan, sa mga bago subscribe, share ang video. So, ganito na lang tayo ulit. God bless.